Kahit lang po sa seto, off-cam, kuya ko sa bahay. I have two sisters, two beautiful sisters. Sa bahay normal lang kasi syempre after work, gusto mo mag-keep in touch dun sa normal side mo na ginagawa ka, may nauutusan ka, may kang kailangan gawin. Kumbaga yung responsibilities ko as kuya, kailangan kong gawin. Estudyante pa din ako. Nag-aaral ako ngayon sa Mint, film student po. On cam, apparently I work in front of the camera. In front of the camera. Yun lang, yung passion ko kasi to magpa-perform. Yun muna, mas more on dancing, and then from dancing, dinala niya ako to where I am right now. Yun. Some shows. Basically, yun lang. Actually, ayoko masyado magbigay dun sa on-cam kasi mas gusto ko yung hindi nila alam, yung hindi nila nakikita. So, that's pretty much it. Priorities in life? Siyempre yung dreams ko, personal dreams ko, yung, of course, yung gusto sa akin ng part ng parents ko, for me, maging successful kung ano may ginagawa ko ngayon. Kasi sa showbiz kasi walang permanent eh. Hindi siya pang long term. Hindi ka pwedeng mag-settle or hindi ka pwedeng tumagal talaga. Meron lang certain limit, certain time lang. So, yun, parang mas gusto kong mas doon ako sa ma-prove yung point ko. Kasi as a performer, as an artist, hindi kasi siya pang hindi siya, ako personally, hindi ko pinaplano mag-stay ng sobrang tagal. Marami pa akong gustong gawin, pero, yun for now, yun parang ang goal is to prove my point, kasi nag-start ako na sumasayaw lang ako, nag-start lang ako na, just for fun lang, tapos ngayon nadala ako into something that matters. Kumbaga nakakapag-influence ko ng mga kabataan, ng mga tao, so, gusto kong gamitin yun into something na mas importante. Of course, hindi lang para sa akin, sa pamilya ko, and of course, mga tao nakapaligid sa akin. So yun, mas yung purpose na mag-share, of course, yun yung mas share yung binigay sa akin, yung pinahiram sa akin ni Lord na talent. So, yeah, my faith. Sobrang baby pa lang. Kasi pag baby, pa lang natututo pa lang maglakad yan, diba? Medyo madadapa. So, nandun yung nagkakamali pa din. Nadadapa-dapa sa side. Pero gusto niya gusto niya matuto. So right now, mas more na ko dun sa mas maging knowledgeable pa. Yung mas gusto ko maging gusto kong pag kinausap ko about doon, mas marami akong masasabi. Pag nakita, okay. Gusto ko yan. At an early age, so tutunan kong magtiwala lang sa kanya. Kasi minsan, di ba, pag ikaw, teenager, yung typical na kabataan, nandun pa yung, syempre, gagawin mo pa rin yung kaya mo meron ka pang abilidad na, sige, ako na lang, gagawan ko ng paraan. Meron akong face na ganun, siguro, kahapon, mga ganun. Hindi, pero, yun parang yun yung minamaster ko na hindi dahil, meron kang means o alam mo yung ginagawa mo, o meron kang knowledge about that. Wag mong magtiwala ka sa sarili mo. Wag mong pagkatiwala yung sarili mong galing. Kasi yun yung something kasi na medyo may hirap siyang matutunan. Pero pag yun kasi na-acquire ko as, yun lang, yun din, parang as someone na nagtatrabaho in front of the screen, kumbaga showbiz, maganda siyang mas marami akong may influence. Yun siguro yung calling ko na mas share ko pa, na magamit lang ako, na nandyan ako ngayon, hindi lang just for myself or for my family o kapag perform lang, hindi. Yung purpose na may share siya and mas makapagdala pa ng kabataan, mas mapalapit pa sa kanya. Kailan lang? Sige, mga last week ago. 2 weeks ago, hindi. Marami. Actually, maraming beses. Maraming beses. Una kasi yung human nature natin na gumawa muna ng paraan na ikaw sa sarili mo, meron kang pwedeng gawin. May kakasabi ka lang ibang tao, maareglo or maayos yan. Pero siguro recently lang na challenge yung meron ako personally, meron akong pwedeng gawin na para maayos yon. Parents ko meron ding pwedeng gawin. Pero alam mo, nag-decide kami lahat na wag mag-take control, hayaan na lang natin. Medyo it's something na, alam mo yung opportunity, mawawala siya. Ganun yung risk na parang
pag hindi namin nagawa ng paraan, hindi sila pumayag. Hindi ako makakapag-perform or hindi ako makakasampa sa stage na yon. Hindi na ulit ako makakasampa sa stage na yun. So parang ganun yung kumbaga ganun ka-extreme. So, yun, yung time na yun, nagdasal kami, parang without thinking na ano yung pwedeng mawala dun sa opportunity na kumbaga makakadagdag sana sa career ko or something that will help me, kung ano man yun. Yun lang, nag-let go kami, nagdasal kami, tapos sabi ko, huwag na natin gawa ng paraan. And for the first time, hindi ako gumawa talaga ng paraan. Sabi ko, hanggang sa huling oras, hindi ako nag-text or may mga tinext ako mga bosses or handler ko para aregluin. Kasi ako, kaya ko eh. Parang hindi ko na para ipaabot sa kanya kaya mami. Kung sila nasi-stress na, mas nasi-stress ako eh. Kung gusto ko, meron akong gawin. Gusto ko, maayos ko siya kaagad. Pero yun, natutunan ko na, minsan kasi, kahit na alam natin kung paano siya ayusin, hindi naman yung ayos natin yung kailangan. Hindi naman tinitingnan ni Lord kung paano mo ayusin. Kung paano mo ipapasa ka sa Kanya at kapag titiwala sa Kanya, kung ano man yun. Kumaga yung risk na, opportunity sana yan, sayang yun kapag hindi niya binigay. Pero, nilet go mo na yan. Tsaka alam mong si Lord yan. Mas alam niya kung ano yung nasa puso mo. So, yun, ang sarap sa feeling kasi natuloy. Wala nagkaroon ng aberya, nag-fit in lahat, naging on sync. It felt everything on point. Yung mahirap matutunan, pero nandun na kami sa phase na yon. Ako personally, so gusto ko na siyang tuloy-tuloy na hindi yung mga challenges eh. Actually, mas masyado tayo nag-focus dun sa challenges na nasistress tayo, pinoproblema talaga natin ng sobra. Hindi yun eh. Yung ang tinitingnan ni Lord, yung will mo, yung as yourself, kung hanggang saan ka. Kasi nabubuhay ka ngayon, nakikita ka niya. Iba nga, yun nga eh. Pag nakikita ka niya, masyado ka niyang pinapansin. So, pag nagkakamali ka, may napapalo ka agad eh, di ba? So, nasa ka ngayon, nasa radar ka ni Lord ngayon. So, lahat ng challenges, bibigyan niya sa'yo. Kasi, of course, bibigyan niya lahat ng chance. Lahat ng mga anak niya to be worthy. Kumaga, sige nga, i-prove mo yung sarili mo sa akin, yung faith mo sa akin, yung trust mo sa akin. So, win-win situation. Medyo mahirap lang siya kung tao ka lang, kung regular ka lang na walang faith, wala kang tiwala. Pero pag pag nag-deep ka pa doon at mas natutunan mo pa, grabe yung mga gagawin na sa buhay mo. Minsan kasi tatapikin ka lang, tapos walang oras. Actually, walang oras. Kapag biglaan lang eh. Yun, pag nararamdaman ko siya na meron siyang gustong sabihin sa akin. Kasi sobrang scary naman kung bigla siyang bumaba sa'yo at may sasabihin ako sa'yo. It's more of like talking through the Bible. Tapos sa Facebook din. Sa Facebook, sa Twitter. Of course, may mga nagtitweet ng mga Bible verses. So from there, alam mo yun, na siya very digital na si Lord. Kakausapin ka niya in many different ways. So, sa Twitter, sa Instagram. So, yeah. Of course, to my UVCC family. Maraming salamat, of course, for simula noon. Maraming salamat po sa pagsuporta and of course sa pag-pray, sa pagtitiwala din sa akin. And kasama po namin kayo sa journey namin through ups and downs. Grabe yung contribution nyo sa family namin, of course. And kina Pastor, maraming salamat sa pasensya at sa pagmamahal at of course, sa pagtitiwala kasi parang sobrang naramdam namin na isang pamilya talaga tayo. Para tayong magkakapamilya. Kapuso. Ayan, mali. Pero yun, maraming salamat, of course. Yun lang to all the kids out there, to all the youth. Kung meron man kayong dream, kung meron man kayong gusto, something na alam nyo galing sa kanyang dream na yon, huwag kayong titigil. Hindi siya mahirap. Well, mahirap siya, pero pag na kay Lord ka, kasi walang mahirap. Cliche man pakinggan, pero walang imposible sa Kanya. So, kapitan mo lang kung ano man yon, patience and yung consistency lang, and dededicate mo lang lahat sa Kanya. And of course, don't forget to share. Kapag naabot mo na yung dreams mo, kung naabot mo na yung gusto mo talaga for yourself, for your family, at yung purpose na sa'yo, share. Encourage people na parang, maging walking testimony ka. Kumaga, walking example na merong buhay si Lord at buhay yung glory niya, yung blessings na totoong may Diyos. So,